nila ang lupa. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila ay bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin, sapagkat sila ay kahahabagan. Mapapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Verse 9, mapapalad ang mga mapagpayapa, sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, kami po ay muli nagpapakumbaba sa inyo. Apart from you, Lord, we cannot do anything, Panginoon. At apart from your grace, apart from your wisdom, Ama, ay hindi po namin kayang unawain ang inyong mga salita. Kaya kami po, Panginoon, inaamin namin ang aming kahinaan, ang aming karukhaan, ang aming karumihan sa inyong harapan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, at tulungan na maunawaan ang inyong mga salita. Salamat po sa pagkakataong ito na makapag-aral ng inyong salita. Purihin po kayo at sambahin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral sa Sermon on the Mount, which is, sabi po ng maraming theologian, is the greatest sermon in the Bible because, syempre po, it's none other than our Lord Jesus Christ who preached this sermon. At ito pong Beatitudes ay parte ng Sermon on the Mount, and it speaks about the character of those that are in the kingdom of God. At marami na po tayong naaral. Tayo po ay nasa 7th Beatitude na. At itong 7th Beatitude, which says, "Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God." It's very timely sa ating panahon ngayon. Bakit po? Dahil ang ating mundo ngayon, ang kaharian ng mundong ito ay full of conflict and chaos. Makikita po natin yan, ang daming kaguluhan. Few weeks ago, nabalitaan natin yung killing or yung assassination ng isang famous media personality na si Charlie Kirk, na siya ay pinatay in broad daylight habang siya ay nagsasalita sa isang campus event. So ito na po yung mundo ngayon, yung kaharian ngayon kung saan tayo namumuhay. Pero alam natin, the kingdom of God is an upside down kingdom. Ito ay salungat sa kingdom ng mundong ito. At kung ang kingdom ng mundong ito ay kingdom ng chaos, kingdom of conflict, no? Kaharian ng kaguluhan, ang kingdom po ng Diyos ay kingdom of peace. Ito ay kaharian ng kapayapaan. At alam natin yan dahil ang nagahari dito, ang ruler dito, ang king dito mismo ay ang ating Diyos. At ang Diyos ay sinabi, God is a God of peace. And He is the author of peace. Sinabi po sa 1 Corinthians 14:33. Kaya nga po, ang lahat ng kabilang sa kaharian na ito, ang lahat ng kabilang sa kingdom of God, sila ay biniyayaan or blessed with God's peace, and therefore they live their life in peace, and they are called peacemakers. So yan po yung pag-aaralan natin ngayon, na itong pagiging peacemaker, it's a mark of the Christian life. And it's also our mission, dahil tayo ay tinawag ng Diyos hindi lamang mamuhay sa kanyang kapayapaan, kundi itong kapayapaan na ito ay dapat nating ipalaganap, dapat nating gawin. We should be makers of peace. And alam natin na yung peace na sinasabi dito, it's not just an absence of conflict, no? Hindi ito yung peace na dahil wala lamang away, walang gulo, but it's more deeper than that, na itong peace na ito from the biblical perspective or biblical truth, na yung shalom, it is in the hearts of the believers first and foremost, and it is tranquility o kapanatagan ng ating kaluluwa. Itong kapayapaan na ito, it's the presence of wholeness o yung kabuuan, completeness. It means to set as one. No po, yun po yung pinaka root word ng peace na to set as one, buuin muli, to be reconciled, to be in harmony with God,
with others, and with ourselves. So it's the restoration of the things to how they ought to be. Sabihin, ito yung restoration kung paano ba talaga ang isang bagay ay sabihin nating mabuo muli. So ang message po natin sa umagang ito is, the peacemakers are the children of God whom He blessed with His peace through Christ and actively pursue peace with men. Ang mga mapagpayapa ay ang mga anak ng Diyos na biniyayaan ng kanyang kapayapaan sa pamamagitan ni Kristo at aktibo nagtataguyod ng kapayapaan sa mga tao. So yun po ang ating mensahe at may tatlong puntos lamang po ako na nais ibahagi sa ating pag-aaral ngayon na hihimay-himay natin itong blessed are the peacemakers. So yung unang punto po na makikita natin, sinabi doon, blessed are the peacemakers. Mapapalad ang mga mapaggawa ng kapayapaan. So doon pa lamang sa salitang iyon, makita natin the godly peacemakers are blessed. So sinabi, blessed are the peacemakers. At bakit po sila blessed? Kaya sila pinagpala dahil sila ay may kapayapaan sa Diyos at ng Diyos. They have peace with God and peace of God. Paano nangyari to? Bakit sila merong peace with God and peace of God? Sila ba ay magkaaway? Yun po ang sinasabi ng Biblia. Ang lahat po ng mananampalataya bago sila naging kabilang sa kaharian ng Diyos, sila po ay kaaway ng Diyos. They have no peace with God. In fact, no one has peace with God after Adam sinned. Nung pumasok ang kasalanan, tayo po ay nahiwalay. Yun po yung binasa natin kanina sa Isaiah 59:2. Sabi doon in English, but your wrongdoings have caused a separation between you and your God, and your sins have hidden His face from you so that He doesn't hear. So nung nagkaroon po ng kasalanan, tayo ay nahiwalay sa Diyos. At tayo ay mga naging rebelde at ayaw natin ng kanyang salita. We were His enemies. No po, Romans 5:10, yun po ang sinabi na tayo ay hostile sa ating Panginoon. At ang ating kaisipan ay nakaset sa laman at ito ay hindi nagpapasakop sa Diyos. So, yun po yung ating kalagayan, mga kapatid, na tayo ay walang peace with God. Tayo po ay kanyang kaaway. Siya ay galit sa atin at tayo ay galit sa kanya. Marahil hindi mo nararamdaman yun na ang Diyos ay galit sa atin. Pero yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos na ang lahat ng under sin na wala sa ating Panginoon, they are under His wrath. Romans 1. At tayo naman, iniisip natin hindi tayo galit sa Diyos. Pero sa totoo lang po, tayo ay galit sa Diyos. Hindi lang natin nauunawaan. Kasi, isipin nyo po, di ba, na sinasabi natin every time we disobey the Word of God, tila sinasabi natin sa Panginoon na, Lord, alam ko, Diyos ka, pero bahala na ako sa buhay ko. Wag mo na akong pakilamanan. Ito yung gusto kong gawin eh. So in the sense, tayo ay galit sa Kanya dahil ayaw natin siyang sundin eh. At yun ang kalagayan natin. And because we don't have peace with God, we also don't have peace of God. No po, dalawang bagay po yun eh. Kung wala kang kapayapaan sa pagitan ng Diyos, wala ka rin kapayapaan ng Diyos. At dahil wala kang kapayapaan ng Diyos, makita natin na in challenging times, yung ating buhay ay puno ng worry, ng anxiety, at higit sa lahat, guilt. At sinabi ito ni Isaiah 48:22 na sabi dito, there is no peace, says the Lord, for the wicked. So, ganun po yung kalagayan natin bago tayo napunta sa kaharian ng Diyos. Ngunit sa kanyang biyaya, dahil ang Diyos ay mabiyaya, God, through faith in the person and work of Jesus Christ, tayo po ay nagkaroon na ng kapayapaan sa Kanya. Sinabi po sa Romans 5:1, therefore, having been justified by faith, we have peace
with God through our Lord Jesus Christ. So through Christ, nagkaroon na po tayo ng peace with God. No? And Jesus is our peace. So dito pa lamang makita natin na blessed sila because they are divinely favored because God Himself, siya yung gumawa ng paraan upang magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng banal na Diyos at makasalanan na tao. At dahil ang mga mananampalataya ay meron ng kapayapaan sa pagitan nila at ng Diyos, may experience na nila yung peace of God. Na yung sinabi sa Philippians 4:7, the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus. So meron na ngayong kapayapaan yung kanilang kaluluwa, may tranquility na yung kanilang soul. Na anuman ang sirkumstansya, anuman ang kanilang kalagayan, sila ay panatag dahil alam nila yung kapayapaan ng Diyos ay nasa kanila. So, anong makikita po natin? Una, yung tunay na kapayapaan, hindi po ito matatagpuan sa mundong ito. Maaari na ang iyong buhay ay walang conflict, maaaring wala kang kaaway sa mundong ito, pero hindi po yun ang tunay na kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan po ay galing sa Diyos. Ito po ay biyaya. At kung wala tayo sa Diyos, wala pong tunay na kapayapaan. Kahit di mo nararamdaman. At kung wala kang tunay na kapayapaan mula sa Diyos, hindi ka blessed and therefore, ang kabaliktaran, you are cursed. Nasa ilalim ka ng sumpa ng Diyos at ang naghihintay ay kaparusahan at poot at galit ng Diyos. Ngunit napakamabiyaya po ng Panginoon dahil yung kapayapaan na yon ibinigay niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, kung gusto po natin magkaroon ng tunay na kapayapaan sa ating buhay, unahin po natin yung kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. At ang maganda po dito, ang blessing po dito, yung ating kapayapaan sa Diyos, ito po ay secured forever. Hindi ito nagbabago, anuman ang sitwasyon mo, anuman ang pakiramdam mo, ikaw ay may kapayapaan sa pagitan mo at ng Diyos. Because tinapos na po ng Panginoong Hesukristo ang kanyang gawa ng kapayapaan upang tayo ay muling ma-reconcile sa ating Diyos. Alam niyo po, sabi ni John Calvin, until God is reconciled to us, nothing can be prosperous, however much we may flatter ourselves. Until God is reconciled to us, hanggat hindi tayo nare-reconcile sa Panginoon, hindi tayo magiging prosperous. Marahil, okay ang buhay mo ngayon, pero ang dulo niyan ay kapahamakan. So, mga kapatid, ang tanong sa atin, do we have peace with God? Meron po ba, do we belong to His kingdom of peace? If yes, then thank Him for the blessing na tayo ay biniyaan niya ng kanyang kapayapaan. Pero kung wala, sinabi po sa ating teksto na binasa, na we need to seek peace with God through the blood of our Lord Jesus Christ. Let us not seek the peace of this world, no po? Mamaya po, i-expound natin yan. Hindi makakapagbigay ng tunay na kapayapaan ng mundong ito. Pero we need to be reconciled to God through Christ alone. So mga kapatid, yun ang makikita natin. We are blessed. The peacemakers are blessed because they have the peace with God and peace of God. At dahil sila ay may kapayapaan na ng Diyos at na-experience sila ang kapayapaan ng Diyos, hindi lamang sila yung sabihin nating idle, no? Na, okay, I have peace with God, I experience the peace of God, bahala na kayo dyan, basta ako, okay ako. Hindi po. Yung second point po natin, godly peacemakers are active doers of peace. Again, basahin po natin, blessed are the peacemakers. So, ito pong peacemaker na ito, kanina pinag-usapan namin ni Pastor Joey, kasi magkasabay po kaming pumunta sa church. Itong peacemaker na ito, hindi po natin ito matatagpuan sa other parts of the Bible. In fact,
Itong peacemaker, dito lang po ito matatagpuan sa Matthew, itong word na ito. Kaya medyo mahirap sa pag-aralan. Ngunit ito po ay compound word. Compound word, dalawang salita na pinagsama, peace and make. So, itong sinasabi dito ay yung peace ay we need to make or do. We need to make peace. We need to do peace. We need to sustain peace. We need to maintain peace. So ito po ay hindi passive desire for peace. It's an active, no po, intentional, at of course, syempre, ito ay mahirap gawin. Ang peacemaker po, ang godly peacemaker, ay yung isang mananampalataya na nagtatayo ng kapayapaan at siya ay tinatrabaho niya na ma-restore, ma-reconcile yung mga broken relationships between God and man, between man, and actively seeks harmony. So yun po yung peacemaker. Kasi again, yung peace po kanina, ang sinabi natin ay to set as one, to become in harmony. And lahat po ng mananampalataya, they are characterized by this attribute, and they are commanded to do this because if they have the Holy Spirit, the fruit of the Holy Spirit is love, joy, and peace. So, hindi pwedeng hindi makita to sa buhay ng isang mananampalataya. At makikita ito sa buhay nila sa pamagitan ng kanilang aktibong paggawa ng kapayapaan dito sa mundong ito. No po? At ang Diyos mismo, tayo ay kinocommand niya to pursue peace with everyone. Sabi po sa Hebrews 12:14, pursue peace with everyone, as well as holiness, without which no one will see the Lord. So sinabi doon, pursue peace. We are being commanded to pursue peace with whom? With just the believers? Hindi po, with everyone. As well as holiness, without which no one will see the Lord. Good po ka-importante yung command sa atin, yung mandate sa atin to pursue peace, na ito ay kapantay ng holiness, na while we pursue holiness, we also pursue peace. Kasi hindi po natin kaya paghiwalayin yun eh. Sinabi din sa James na the fruit of the peace is sown in righteousness. So, hindi mo paghiwalayin yung peace and holiness. And ang tanong po, paano ba natin ipupursue yung peace? Paano ba tayo mag-actively pursue ng peace? So, una po, yung peacemaking, we need to be peacemakers by sharing the gospel. Yun po ang pinaka-importante. Because we know the gospel is the gospel of peace. It is the message of peace. Sinabi po sa 2 Corinthians 5:18-19. All this is from God, who reconciled us to Himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation, that God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting men's trespasses against them, and He has committed to us the message of reconciliation. So, tingnan niyo po yung text natin na binasa ko ngayon. God gave us the ministry of reconciliation. He has committed us the message of reconciliation. So, isa po sa mga pangunahing ministry natin is the ministry of reconciliation, to reconcile sinful man and holy God. So, yun yung first and foremost ko, yung pagiging peacemaker natin, yun po yung dapat ginagawa natin, na we appeal, no po, we beg, no, we pinipilit natin ang mga tao na makipag-reconcile sa ating Diyos. That's one way of doing peacemaking, and actually that's the primary way, or that's the priority na ating dapat gawin bilang peacemakers, na i-share po natin yung gospel. Kasi again, sinabi ko po kanina, if you are not in the kingdom of God, you are not in the kingdom of peace, and you are at war with God. Meron man po tayong kakilala na walang pagkakilala sa Panginoon,
Alam natin sila ay kaaway ng Diyos. They are at war with God. Pero ito, tayo bilang mga peacemaker, we can end that war by sharing the gospel to them, the gospel of peace, the ministry of reconciliation, the message of reconciliation. So, dapat po yun yung palagi natin ginagawa. And sinabi nga, peacemaker, so active. Dapat we find ways, no? Parang video, we find ways, ano? We find ways to share the gospel because we know na ito ang kailangan ng mga tao to have peace with God. At sinabi sa Corinthians 5:20, therefore, we are ambassadors for Christ, God making His appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. So, we implore you. So, mga kapatid, do we implore other people that are not in Christ, that are not in the kingdom of God, to be reconciled to God? So, yan yung challenge po natin na hindi tayo peacemakers in the sense na ayaw lang natin ng conflict, pero sabi nga ng mga kabataan ngayon, nonchalant ka na lang, alam mo, wala ka nang pakialam. Ngunit we need to actively pursue peace by sharing the gospel. So, napaka-importante po ng mga kapatid, nawa sa buhay natin bilang mga Kristiyano, makita sa atin ito na tayo ay nagiging ambassador. Hindi lamang tayo parang delegate, kundi tayo ay nag-a-appeal sa kanila na makipagbati ka sa Diyos. Dahil ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay ikaw ay kanyang tatanggapin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At ano pa, paano pa po tayo magpupursue ng peace? How can we be peacemakers? So God commands us also to be peacemakers by striving peace with men. Siyempre po, bilang mga Kristiyano, dapat makita sa ating buhay na tayo ay laging nag-i-strive, naghahangad ng kapayapaan sa mga taong nakapaligid sa atin. Ang sabi sa Romans 12:18, if it's possible on your part, live at peace with everyone. If it's possible on your part, live at peace with everyone. So we need to do our best, no po, by God's grace, to live in peace with everyone. No, na ito ay sa atin parte, no, if it's possible on your part, live peace with everyone. Na we are to reflect the peace of God in our lives by loving our enemies. Yun po yung isa sa ultimate way. If not, the only way to pursue peace is to love our enemies. Kasi, syempre po yung mga hindi naman, may mga kasundo naman natin. Alam natin na tayo ay at peace with them. Pero paano yung mga hindi natin kasundo? Di ba po? Ang kinukuman tayo ng salita ng Diyos, to love our enemies. Sabi po sa Luke 6:35, meron din po sa Matthew. Pero sa Luke, tingnan po natin, but love your enemies. Do good to them and lend to them expecting nothing in return. Then your reward will be great and you will be sons of the Most High, for He is kind to the ungrateful and wicked. Napakaganda po mga kapatid, no? Na ganito yung pagmamahal at kapayapaan ng Diyos sa atin na binigyan niya tayo ng supernatural, yung mga manampalataya, binigyan niya ng supernatural love to love their enemies. Sabi, love, do good to them, lend to them without expecting nothing in return. Walang pag-discriminate. Dapat sa ating buhay when we pursue peace with others, hindi tayo magpupursue ng peace dun lang sa mga taong alam nating ka-vibes natin, alam nating kasundo natin, pero more so on those that are our enemies. Kasi bakit? Sabi dito, for He, God, is kind to the ungrateful and wicked. Grabe po yun. Grabe po yung kabutihan at pasensya at biyaya ng Diyos na even in the ungrateful and wicked that deserves the wrath of God, He is kind. God is being patient to them. So if God is being patient to them and God is our Father and we are His sons,
So dapat tayo rin po ay nagiging patient sa kanila. Dapat po tayo ay nagiging kind din sa kanila even if they are ungrateful and wicked. Pero mga kapatid, balansehin po natin. Biblical peace o yung peace na ating pinupursue is always founded on truth. No po? Sabi sa James 3:17-18, the wisdom that is from above is first pure. Ibig sabihin, truth. Then peaceable. So yun pong kapayapaan ng Diyos, ito po ay laging nakasalig sa katotohanan. Hindi po tayo pwedeng mag-pursue ng peace but we compromise the truth. Especially when sharing the gospel. We know the gospel is an offensive message. We cannot compromise on that. Pero how do we still apply love in that situation? By speaking the truth in love. Yun ang sinabi ng salita ng Diyos. Ngunit, hindi pwede na tayo ay magko-compromise. No? Hindi pwedeng, alam natin ang isang tao ay gumagawa ng matinding kasalanan, namumuhay sa matinding kasalanan, but because we want to have peace, we want to avoid conflict, eh hindi natin kino-confront yung sin niya, hindi po pwede yun. We should always pursue peace on the grounds of truth, of biblical truth. Dahil if there is no truth, then wala pong true peace. Hindi po pwedeng mangyari yon. Kaya, dapat po lagi nating balansehin na hindi maaari tayo ay magko-compromise. Kailangan po, when we strive to pursue peace with everyone, first and foremost, it has to be based on how God wants us to pursue peace, which is grounded on His truth. So, we pursue the peace by sharing the gospel. We pursue the peace by being at peace with men. And of course, we pursue the peace inside the church. Most importantly, in the church. Although we all in the church, siyempre po, nandiyan ang kapayapaan ng Diyos. Pero, ang Panginoon, napaka-talino eh. Alam niya na nandun pa rin yung indwelling sin. Kaya tayo ay ina-exhort niya to what? Ephesians 4:3. Laging sinasabi po ito ni Pastor Joey, making every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Again, we need to maintain the unity in truth, in the Spirit, through the bond of peace. Kaya nga mga kapatid, di ba yung dati nating exhortation sa ating mga Sunday School Bible Study na kailangan nandoon yung humility natin, nandoon yung yung ating pagpaparaya, yung pagkapasensya, because we want to keep our unity in the church, again, grounded on the truth, in the bond of peace. Dahil hindi pwede mga kapatid na ang isang church na nagkakagulo and yet sinasabi nila they worship the same God. Because we will go back again to our previous point na God is a God of peace, not of confusion. So if God is a God of peace and God is the head of the church through Christ, hindi pwedeng ang church ay walang peace. So we need to pursue peace in the church. And what else? How do we pursue peace in the church? Kanina nabanggit natin, peace of God. Kanina, peace with God and also peace of God. So, sa church natin, maraming mga ibang may pinagdadaanang pagsubok, mga nanghihina, no po, mga kailangan ng encouragement. So, we pursue peace in the church by encouraging them, by praying for them, sa pangungumusta sa kanila. So, napakaraming paraan po na tayo ay dapat mag-pursue ng peace sa ating iglesia. At sinabi po sa Colossians 3:15, let the peace of Christ rule in your hearts, for to this you were called as members of one body, and be thankful. No po? Be thankful and let the peace of Christ. So dapat when we sabihin natin, pag tayo nakikisalamuha sa iglesia, ang dapat laging nangunguna sa atin is yung peace of Christ. Kasi yun ang magdidictate ng ating puso eh.
upang tayo ay makapamuhay ng may kapayapaan sa iglesia. And sinabi pa sa Zechariah 8:16-17, ang ganda po ng sinabi dito, "These are the things you must do. Speak truth to one another. Render true and sound judgment in your gates. Do not plot evil in your hearts against your neighbor. And do not love to swear falsely, for I hate all these things, declares the Lord." So speak the truth to one another and render true and sound judgments. Again, nakabase na naman po sa truth. So this is how we pursue the peace in the church. At alam nyo po, isa sa mga, ito ang ganda nito, kung naalala po nyo, diniscuss po ito sa ating Sunday school sa Holiness ni Pastor Noel. I think diniscuss ni Deacon Leo na yung peace, isa po sa mga nagdi-disturb ng peace sa church. Alam niyo po kung ano? Sinabi po yung sa 1 Thessalonians 5:13, ito yung ginamit na verse ni Pastor Noel. Alam niyo po ang isang nagdi-disturb ng peace is rebellion against the church authority. No po? Basahin po natin 1 Thessalonians 5:13. Ginan lang po natin. 1 Thessalonians 5:13. Kasi I want to emphasize this kasi minsan hindi po tayo aware dito eh. Sabi sa 1 Thessalonians 5:13 sa Tagalog, ito ay tagubilin, no po, na tungkol sa mga church leaders. Sabi sa 13, "At lubos nyo silang igalang na may pag-ibig dahil sa kanilang gawain." And then ito po, ito yung related sa atin. "Magkaroon kayo ng kapayapaan sa isa't isa." So, rebellion against church authority, sabi ni Pastor Noel sa kanyang study, disturbs peace. So, mga kapatid, tingnan din natin iyon na may we always love, no, yung ating mga church leaders, sumakit na talaga ng Panginoon para mga siwa ng ating kaluluwa na tayo ay magpasakop sa kanilang otoridad. Because, again, kung tayo ay hindi nagpapasakop, kung tayo ay lumalaban, we disturb the peace and we are not being peacemakers, mga kapatid. So sabi po ni Spurgeon, the peacemaker is a man who loves peace and labors to bring it about. And that not only among those who are at variance with each other, but also between man and God. So the peacemaker daw po is a lover of peace. He loves peace and he labors. Nung pinaghihirapan niya, hindi siya passive. To bring those to each other, between men, and most importantly, between man and God. So, if you are a peacemaker, then hindi ka dapat, kumbaga, sabi nga nung mga matanda, ay pakuya-kuya-kuy lang. You should strive, you should endeavor, you should actively work to make this peace that is grounded in truth, that is grounded in God, through, again, Jesus Christ. Huwag natin kakalimutan, mga kapatid. Kanina, yung binasa natin mga text, lahat doon sinabi, through Christ, in behalf of Christ, ambassadors for Christ. It's always centered in Jesus Christ. Why? Because Jesus Christ is the ultimate peacemaker. He reconciled us to God with His blood. He brought down the wall that divides us, the hostility. No po, dahil tayo ay hostile sa isa't isa, sa Diyos at sa mga kasalanan ng tao. Pero ang Diyos tayo ay pinag-isa niya sa pamamagitan ng kanyang dugo. He appeased God. Again, never po ako magsasawang sabihin ito na it's only by the blood of Christ that we have peace, that we have salvation. Hanggat di natin nakikita na tayo ay kaaway ng Diyos dahil sa ating kasalanan, hindi natin ma-appreciate yung person and work of Jesus Christ. And again, siya yung nagbigay ng kapayapaan sa atin by
living the life of righteousness and holiness, perfect righteousness, perfect obedience to the law in this world. At siya ay namatay at muling nabuhay. Ang kanyang dugo ay dumanak, ngunit siya ay muling bunuhay upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon din naman ng buhay na walang hanggan. Yun po ang panawagan palagi, mga kapatid, na lagi tayong tumingin sa ating Panginoong Hesukristo. Wala pong ibang paraan upang tayo ay maging peacemaker kung hindi natin gagayahin yung kanyang example na siya ay nagpakababa. Kasi yun po yung mga kailangan yun yung mga ingredients para maging peacemaker kayo. Kailangan maging humble ka, kailangan maging loving ka, kailangan maging patient ka. Lahat po yun ay ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ay nalapusta pero hindi siya gumanti. Binataan niya ang kasalanan ng lahat ng mga sasampalataya sa kanya, ng kanyang mga anak. Kaya sa kanya lamang po dapat tayo tumingin. So ang challenge po sa atin, tayo po ba ay peacemaker or peace breaker? No po? In this world, no, tayo ba ay sabihin natin, wala na lang tayong pakialam? O minsan tayo pa ang nag-i-insinuate o nag-i-instigate na magkaroon ng conflict? Tayo ba ay nagiging peacemaker sa ating pamilya, lalong-lalo na? No po, na nandoon yung palagi na lang bangayan, palagi na lang kontrahan, no po, sa ating trabaho, no, madalas dyan yung mga chismisan, mga pagkakabahagi. Ano pong ginagawa natin sa kapaligiran natin, kumbaga, sa ating family, sa ating work, even in the church? Are we being peacemakers, mga kapatid? O peace breaker ba tayo? Nag-e-enjoy tayo sa laging conflict, laging mga kampi-kampihan? Do we even pray for peace sa ating iglesia? Do we try to seek and resolve conflict in a loving and biblical way? Salinin po natin, mga kapatid, kung ano yung bilang mga anak, kung nagsasabing tayo anak ng Panginoon, anong Diyos, na ginagawa po ba natin yung trabaho ng Diyos na siya ay Diyos ng kapayapaan? If not, mga kapatid, then this text is exhorting us na kailangan po natin gawin iyon. Kailangan natin maging peacemaker. We need to always seek reconciliation, to be as one again, to pray for the church, to be humble, to be loving our enemies, para tayo ay maging peacemaker. And of course, yung sinabi ko po kanina, we need to look into Christ, the ultimate peacemaker. Gayahin natin example niya. Sabi niya, He is meek and lowly. So, kailangan natin maging meek and lowly. Otherwise, there could be no peacemaking, but only peace breaking. And last point po natin, sabi doon, blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. Sons of God. The godly peacemakers resemble their Father, our God. Sabi po sa Romans 8:14-16, for all those led by God's Spirit are God's sons. For you did not receive a spirit of slavery to fall back into fear. Instead, you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. The Spirit Himself testifies together with our spirit that we are God's children. So, if we have the Spirit of God, then yung fruit of the Spirit ay nasa atin, then it goes to show lang na we are sons of God. Ang point lang naman po dito is yung kasabihan na, alam niyo po yun?
like father, like son. Ito yung magiging reward, yung designation natin, na if we reflect the character of our Father, which is the God of peace, and we are peacemakers, then we are truly sons of God. No, na minamanifest talaga natin yung tayo ay totoong anak ng Diyos. Kasi ito yung marka ng kanyang mga anak eh. Di ba po? Di ba? Alam na natin yan. Naririnig natin yan madalas eh. Ay, si talagang anak mo nga yan. Ang kulit eh. Alam mo yun? Diba? Ang kulit. Anak talaga ni Brother Adrian yan. Ang kulit eh. So, yung ating buhay, if we reflect the peace of God in our lives, then definitely we are sons of God. It is the, kumbaga, manifestation that we are really sons of God. So, kung lahat tayo, sinasabi natin, tayo ay anak ng Diyos, makikita ang Diyos dapat sa ating buhay. And in this context, makikita dapat yung kapayapaan ng Diyos at yung pagpapalaganap ng kapayapaan na yun, ng biyaya na iyon. Kaya mga kapatid, we need to always challenge ourselves, look into ourselves, and see whether we are truly His sons. No? Hindi po tayo nagkakas ng doubt sa ating salvation. But it's really more of a challenge na kung anak ka ng Diyos, then pakita mo. Pakita mo na anak ka niya talaga. And make your father proud, di ba? Sabi nga nila, na makita mo na since our Father, our Father is a God of peace, we are peacemakers. Sabi po ni John Owen, God owns none for His children but those that resemble Him. Medyo matalim, ano? God owns none for His children but those that resemble Him. So, wala daw pong anak ang Diyos na hindi niya kagaya. Again, we are not perfect. We live in this world, in a broken world, in a chaotic world. We have indwelling sin. But still, God, in His blessing, He has blessed us, He has called us to be peacemakers. And we need to be always doing that. Kaya nga po, we peacemakers even in ourselves, di ba po? Pag tayo nalulupaypay, nagpa-fluctuate yung peace of God sa ating buhay kasi marahil nagkukulang tayo sa means of grace, hindi tayo nananalangin, hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, kaya yung peace of God sa atin ay tila hindi natin maramdaman. Pero we need to be peacemakers. We need to go back to the means of grace. And then again, to others as well, to strengthen them, to exhort them. So, ano po yung challenge natin sa point na ito? Nakita natin na ito ay lahat biyaya lamang ng Diyos sa atin. So, ipagpasalamat at purihin natin ng Diyos dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin na tayo ay kanyang kinupkop, tayo ay kanyang inampon sa kanyang pamilya bilang kanyang mga anak at tayo ay biniyayaan niya ng kanyang kapayapaan upang ito ay maghatid ng kaluwalhatian sa kanya. It's always about God and not us. All glory should go to Him. But yung path to Him is only through Christ. Again, you cannot be sons of God if not for the blood of Christ. If not through the atoning work of Christ. Walang imposible na ikaw ay maging anak niya. At kung, ito po, it might be crude and it might be offensive to anyone, but I'll say it anyway because we need to be challenged. There's no neutral ground in this world kung nasan ka. You can be either the son of God and or the son of the devil. Yun po, hindi po ako nagsabi noon. Ang salita po ng Panginoon. Pero ang Diyos ay mabiyaya.
He is offering you a way to be His son. And that is through the Lord Jesus Christ. So ang command niya sa iyo is to repent and believe in the Lord Jesus Christ. And only then you can be adopted to His family. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita na aming napag-aralan. Ama, nakita po namin una ang inyong kadakilaan, ang inyong napakalaking biyaya na kami ay binigyan nyo ng kapayapaan sa inyo sa pamagitan po ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat po, Ama. Nawa ito ay maipamuhay namin na kami ay una magkaroon ng kapayapaan ninyo na in any circumstances, Panginoon, nandoon ang kapanatagan. At kung kami ay manghinaman, ay kayo ay laging nandyan upang ipaalala sa amin na you care for us, Panginoon. And we just need to humble ourselves. Panginoon, tulungan niyo po kami to be peacemakers. Dahil alam po namin, malaki ang pagkukulang namin sa bagay na ito. Ngunit, kung sinasabi namin na kami ay inyong mga anak, ay we should be doing this actively in labor, Panginoon, to bring peace between you and sinful men and peace around each other, Father God. Kaya, Panginoon, it's only by your grace that we can do it. And yet, we are also responsible. Kaya, tulungan niyo po kami, Panginoon, na wag maging tamad sa bagay na ito, kundi lalong magpakumbaba at humiling ng tulong sa inyo na kami ay bigyan nyo ng wisdom and strength para gawin ito. Salamat po sa inyong kabutihan sa pamagitan po ng aming Panginoong Jesucristo. At kung wala man pa po, sino man po dito sa aming kalagitnaan ang wala pang kapayapaan mula sa inyo, peace with you, and wala silang experience ng peace of God, Panginoon, dalangin namin na abutin nyo rin po sila. Ipakita nyo po sa kanila ang inyong kahabagan, ang inyong biyaya, Panginoon, na you are patient, Panginoon, because you want us to repent, Father God. That you want them to repent, Father God. Kaya tulungan niyo po sila, Ama. Ang inyo pong kamay ay hindi maiksi upang sila ay sagipin. At ang sinabi po ninyo, Panginoong Hesus, na ang sino mang lalapit sa inyo ay kailanman hindi niyo po itataboy. Kaya buksan niyo po ang kanilang puso at isip at nawa sila din po ay magkaroon ng tunay na pagsampaltayan sa inyo, Panginoon, tunay na paglapit sa inyo at tunay na nakapagliligtas na relasyon sa inyo. Salamat po, Ama, sa pagkakataong ito. Ito po ang aming dalangin sa Panginoon Hesus. Amen.